Good morning, tayo pong uli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 23 verses 1 to 7. Sabi dito, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili, huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Huwag kang makikikain sa taong kuripot. Ni nanaisin man ang masasarap niyang pagkain sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Naalala ko yung turo ng aming professor noon na kapag ikay inimbitahan sa isang restaurant, cafe, or whatever, na pag umorder daw, dapat kung ano yung in-order mo nagyaya sa'yo, mas mababa doon ng piliin mo yung pinakamura hanggat maaari. That's kind of respect, sabi niya. At ginawa niya yun sa amin na nag-Starbucks kami. Talagang naghati sila ng kanyang asawa. So doon pinapakita talaga yung may pakialam ka. Alam mo yun. Then, speaking of yaman, no, lahat naman talaga nagnanais na dumami yung kanyang salapi. At kaya nga tayo nandito din sa foreign land kasi nga para masuportahan din natin ang ating pamilya at para sa future at sa mga anak. Yun ang original plan nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon. Pero nakita natin dito na mas mahalaga po yung nag-invest ka ng time, nag-spend ka ng pakipag-usap sa Lord, no? Kaysa naman lahat ng oras mo ay iniukol mo para kumita. Kasi nga, hinahalin tulad dito na simbilis ng agila yung pagkawala. Parang sa isang snap or isang kurap lang ng iyong mga mata, ganun kadali bawiin kung ano yung naipundar mo ng ilang taon. Kasi lahat po talaga na mayroon tayo, galing kay Lord yan. Kaya tingnan mo nga, mga kapanahon ngayon, ang daming mayayaman na hindi na kayang tirhan yung kanilang bahay dahil sinira na ng lindol. Huwag tayong nakatingin lang dito sa pangsanlibutan na yaman, kundi mas mag-focus tayo doon sa kaharian ng Panginoon. So, number 6. Tunay ito, no? Kapag hindi bukal talaga yung nag-invite sa'yo, yung nanlilibre sa'yo, parang ang hirap nga talagang kumain, no? Tutunay naman ito, parang nakakailang kasi makikita mo din naman sa tao talaga na kuripot siya, tapos magiging parang alam mo yung matakaw ka sa mga kung anong makikita mong pagkain sa kanya. Nakakahiya yun sa part natin. Kasi nga, alam mo yun, makikita natin din yan sa expression. Ranas po namin ito, actually. Then, sabi sa number 7, so, yun, dapat wisdom pa rin ang napairal dito, no? So, yun, pwede naman na sumama sa invitation ng kilala o kaibigan mo na nag-invite sa'yo, pero alam mo kung ano yung limitation. Yung kilala mo siya kung paano mo sa pakisamahan. Kailangan maging sensitibo din tayo kasi maaaring ipupukol sa'yo yan, no? Yung mga ginagawa natin. Kaya, ano bang lesson dito? So, yung pinakabuod, no, na ma-extract natin talaga sa message na ito, huwag tayong trying hard na ma-impress yung mga tao na mag-look, yayamanin, no? So,
simple lang. Magiging wise tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan, no? Kasi lahat ng bagay ng naisin mo, mawala din yan na parang isang pitik lang, no? Yun po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 23, talata 15 hanggang 21. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Pagkat sila ay masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs chapter 23 verses 22 to 28. Ang sabi po dito, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina. Kapag siya ay matanda na, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag bababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan, ipagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sinumang maakit niya ay natututong magtaksil. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pambabasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 23 verses 29 to 35. Sinong may sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata. Silang nangaghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito ng parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin sa mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga mandarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanyang pinalo ako, iyong sasalitain at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako, aking hahanapin pauli. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.